Max POV. Lumipas ang mga araw, magaling na ang mga paa at naging maayos na rin muli ang trabaho ko. Di pa rin ako nakakapaghanap na extra work pero madami naman akong overtime, kaya medyo mas malaki ang sweldo ko kaysa noong nakaraan, kaya bawi pa rin ako. Siguro sa overtime ka na lang babawiin? Si Warren naman pasulpot-sulpot pa rin na parang kabuti. Hindi ko talaga alam ang trip niya sa buhay. Bigla na lang siyang sumusulpot at bigla din siyang nawawala. Kaya na lang ngayon. Hindi ko alam pero 4 na araw na siyang hindi nagpapakita sa akin. Ayos lang naman sa akin, at least tahimik ako at walang nanggugulo sa akin. Pero minsan masasabi kong nasanay na ako nasa paligid siya. Pagkatapos ko mag-out sa trabaho, agad na ako lumabas ng Gallardo Tower pero nakita ko sina Cecil at Roman. Nagaya silang kumain daw kami sa labas dahil sweldo day naman. Hindi sana ako sasama sa kanila dahil hindi ko naman ugaling lumabas kahit payday dahil may pinaglalaanan ako ng pera ko. Pero kinaladkad na niya ako kaya wala na ako nagawa kung hindi ang sumama sa kanya. Sa isang samgyeopsal kaming 3 pumasok. Di na ako nagreklamo. Di naman siguro masamang ilibre kong sarili ko kahit ngayon lang. Kasi nung last birthday ko nga, di ako naghanda. Cup noodles pa rin ang kinain ko kahit kaarawan ko. Medyo nakakalog-log pa naman ako sa pera mula sa kinita ko sa club ni Madam at sa binayad sa akin ni Warren na hindi ko pa nababawasan kaya wala sigurong masama kung gumastos ako ngayon para sa sarili ko. Kakain lang muna ako ng masarap. Umupo kami sa may sulok na 3. Katabi ko si Cecil habang kaharap naman namin si Roman. Nasa katabi ako ng dingding at kapag pumasok sa pinto hindi agad kami kita pero kita ko lahat ng papasok. Nagsimula na kaming mag-ihaw, habang ako naman nilagay ko ang cheese sa may gilid ng ihawan. Alam mo, Max, akala ko hindi ka pa sasama. Lagi na lang kitang niyayaya pero ayaw mo palagi. Wika ni Cecil habang nagsisimula na siyang kumain. Di naman kasi ako mahilig kumain sa labas. Nagtitipid ako. Ako na lang jowain mo. Promise, hindi ka gagastos sa akin. Pagboboluntary ni Cecil kaya kinunutan ko siya ng ulo. Tumikim naman si Roman. Bakit hindi na lang ako? Ako mismo gagastos para sa'yo. Inirapan ni Cecil si Roman. Alam mo, epal ka. Hindi mahilig si Max sa may talong ang gusto niya. Tahong. Muntik na ako mabulunan sa sinabi ni Cecil. Mabuti na lamang nalunok ko pa ang kinakain ko. Yung bunganga niya walang preno eh. Max, tahong o talong? Tanong pa sa akin ni Cecil na para bang pinapamili ako. Nilagyan ko ng pagkain ng bibig niya. Alam mo, kumain ka na lang. Kung ano nung lumalabas sa bibig mo, kababae mong tao. Sermon ko sa kanya. Mabuti sana kung kaming dalawa lang, pero kasama namin si Roman. Nakakahiya siya. Alam mo, wala naman akong planong magkaroon ng jowa kasi naisip ko, masyado na ako maraming iniisip sa buhay. Ayoko nang dagdagan pa. Tsaka minsan, stress na ang love life kaya ayoko magkaroon noon. Saad ko sa kanila at naglagay ako ng inihaw at kimchi sa lettuce bago ko sinubo. Understanding ako kapag ako naging girlfriend mo. Pagpipresenta ni Cecil. Tantanan mo nga ako. Alam ko naman na straight ka eh. Bakit palagi mong nireretong biglang sarili mo sa akin? Ayoko sa babaeng madaldal. Saway ko sa kanya. Ngumuso siya sa akin bago umirap. Kasi ramdam ko, kahit natitibo-tibo ka, marami may gusto sa'yo. Mga natutorpe lang kasi alam nilang wala silang pag-asa. Siguro kung babaeng babae ka, madami na silang nakapila. Tapos, hahawiin lang sila ni Sir Warren. Tumawa pa ito at tumingin kay Roman. May something ba kay Cecil at Roman? May kakaiba kasing tingin si Cecil kay Roman matapos niya magsalita. Tapos yung ngiti niya parang nangaasar. Baka naman gusto nilang mag-date. Tapos, ginamit lang nila ako para hindi halata. Naging third wheel pa yata ako. Bakit naman nadamay ang pangalan ni Warren? Nagtatakang tanong ko kay Cecil. Wala na nga si Warren na babanggit pa niya. Kung sa bagay, epal yun eh. Siguradong makikialam yun kapag nalaman niyang may love life na ako. Mang-aasar ba? Salamat. Mahinang saad ko kay Roman nang bigla niyang lagyan ng niluto niyang beef ang bowl ko. Ngumiti naman siya sa akin. Wala lang. Kasi alam ko siya yung kayang umadvance sa'yo kapag ginusto niya.
Sure ka bang hindi ka man lang kinilig sa kanya? Kasi ako, kapag ganun kagwapo ang kaibigan ko, nako, baka ginawa ko na. Palatak ni Cecil. Tapos araw-araw ko nakabukaka. Tinakpan ko ang bibig niya ng kamay ko. Nakakahiya talaga siya. Mabuti sana kung kaming dalawa lang pero kasama namin si Roman. Tapos walang prenong bibig niya, kababaeng tao. Inalis ko din naman agad ang kamay ko sa bibig niya. Pinatahimik ko lang siya. Manahimik ka, yung bunganga mo. Daig pang imbornal. Tsaka ayoko nga ng lalaki. Mariing saad ko. Masaya na akong single. Tsaka wag mong pag-isipan ng kung ano-anong pagkakaibigan namin ni Warren. Close lang kaming dalawa kasi nga one of the boys ako. Paliwanag ko sa kanya. Ibig sabihin close din kayo ni Sir Winston? Tanong ni Roman. Hindi ko masasabing close kami pero masasabi kong mabait si Bossing. Tumangot ako si Roman. Totoo naman ang sinasabi ko. Mabait si Bossing. Mas masama pa nga ugali ni Warren sa kanya eh. Si Roman ba mabait? Nakangising tanong ni Cecil kaya napatingin ako kay Roman. Nagtamang aming mga mata at nakita ko ang tingin niya na naghihintay sa sagot ko. Nababaitan ka rin ba sa kanya? Ulit na tanong ni Cecil. Ngumiti ako kay Roman. Mabait naman siya. Palabati din siya at saka kaibigan din siya ng lahat. Kaya wala ako masasabi sa kanya. Tsaka kahit single dad siya, mukhang napaka-responsable niyang tao. May mga relasyon lang sigurong hindi nag-work kaya hindi sila nagkatuluyan ng ina ng anak niya. Oo naman, sagot ko. Napangiti si Roman sa sagot ko at nakita kong namula ang tenga niya. Natawa naman si Cecil kahit di ko alam kung anong nakakatawa. Maging ako napangiti na rin sa kanya pero biglang naglaho ang mga ngiti ko na makita ko kung sinong taong pumasok at nagtamang aming mga mata. Nagsalubong ang mga kilay nito nang makita ko. Biglang may mga lalaking nagsulputan sa likuran niya at nakita ko sina Bossing, Sir Six at Sir Enzo. Bakit sa dami nilang kakainan dito pa? Agad na lumaki ang ngisi ni Bossing at Sir Six nang makita niya ako. Lumingon ako kay Cecil nang bigla siyang humawak sa braso ko at bumulong. Si friendship mo at his friends, Max. Yung panty ko lumuwag bigla eh. Kinikilig na bulong niya sa akin at hindi ko alam kung bakit ibinaon pa niya ang mukha sa balikat ko. Umayos ka nga, para kang kitikiting inasinan. Saway ko sa kanya. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi niyang crush na ako dahil kapag nakakakita siya ng gwapo, para siyang bulating hindi mapakali. Alam ko inaasar lang niya ako eh. Hi guys! Masayang bati ni Sir Winston. Lumapit pa talaga siya sa amin kaya hindi na kami nakaiwas. Hello sir! Sabay na bati ni Cecil at Roman kay Sir Winston. Kaya pala biglang nandilibre ka. Natatuwang saan ni Sir Six at inakbayan si Warren na nakasimangot sa akin. Hello Sir Warren! Nakangiting bati ni Cecil habang nanatiling nakahawak sa braso ko. Napatanga na lang ako nang di nito pinansin si Cecil at tumakbang siya papunta sa isang table habang nakasunod sa kanya ang mga kaibigan niya. Nakatingin pa nga sa kanila ang ibang mga customers dahil ang tatangkad nila tapos agaw pansin talaga ang mga itsura nila. Galit yata, parang mainit ang ulo. Saan ni Roman? Pero humagikik si Cecil. Huwag mo na lang pansinin, hindi kasi siya sanay na may ibang kasama si Max. Alam niyo bang nakikipagkaibigan din ako sa kanya pero dinedman niya ang beauty ko? Tuwang-tuwang sa ni Cecil. Hindi ko alam ang ginawa niya pero mukhang natutuwa pa siya na hindi pinansin ni Warren. Naku, wala ka talagang pag-asa Roman. Mukhang matindi ang kalaban mo kaya kung ako sa'yo, umamin ka na agad. Sulsul pa ni Cecil. Kalaban? Aamin? Naguguluhang saad ko. May nagugustuhan ka, Roman? Sino naman yan? Tanong ko sa kanya. Pero ngumiti sa akin si Roman kaya natigilan ako. Parang gusto kong tumakbo palayo nang titigan niya ang mga mata ko. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ang weird. Naiilang na saad ko. Ouch! Sabay-sabay kaming napalingon sa pwesto ni na Sir Winston dahil sa malakas na boses niya. Hawakan niyo. Baka sa presinto tayo mauwi mamaya. Kala ko naging galante lang ikaw ngayong araw. May ibang pakay ka pala? Tumawa naman si Sir Six habang tahimik lang si Sir Enzo. Di ko makita ang reaksyon ni Winston dahil nakatalikod siya sa pwesto namin. Tumingin sa aming pwesto si Sir Winston at kumindat siya sa akin habang may mapaglarong ngiti sa mga labi niya. Nalilitong tumingin lang ako sa kanya bago ngumiwi at bumaling ulit sa mga kasama ko. Patapos na kami at inuubos na lang namin ang mga inihaw ni Roman. Bigla ako nailang kapag lalagyan niya ng inihaw na karne ang bowl ko.
Kanina naman okay lang, pero nung sabihin nilang may nagugustuhan sa Roman, at kahit ayoko maging assuming, hindi ko maiwasang mailang. Ako na lang. Awat ko sa kanya nang bibigyan niya ulit ako. Akin na lang, Roman. Alam mo naman na ayaw ni Max ng princess treatment. Sabat ni Cecil at iniumang kay Roman ang bowl niya kaya't sa kanya ibinigay ni Roman ang ibibigay sana niya sa akin. Lumingon ako kay Cecil nang maramdaman ko na nakatingin siya sa akin. Bakit? Wala? Ang ganda mo talaga? Pogi. Pogi ako, Cecil. Pagtatama ko sa kanya. Hinahabol ng pogi. Pinalo pa niya ang braso. Max, hindi ako naniniwala sa nagkataon. Ikaw yung girl crush ko pero ship ko kayo. Tumingin to kay Roman. Sorry. Alam mo, Cecil, kumain ka na lang. Kung ano-anong sinasabi mo eh. Inguya mo na lang yung pinagdadadada mo. Sermon ko sa kanya at nagpatuloy ako sa pagkain. Alam ko naman na inaasar niya ako kay Warren. Sinabi ng friends lang kami kaso ayaw niyang maniwala. Napansin ko naman na tahimik na lang si Roman. Hanggang sa matapos kaming kumain, tahimik na lamang siya. Medyo napatingin pa ako sa gawin ni na Sir Winston. Napasimangot ako na makita ko ang malapad na likod ni Warren. Ilang araw din kaming hindi nagkita. Mukhang busy siya. Hindi ko lang alam na kumakain pala sila sa ganitong lugar. Kung sa bagay, sa apartment ko nga, kumakain siya ng sardinas. Matapos namin kumain ay lumabas na rin kami. Ihahatid na kita, alok ni Roman. May motor siya kaya hindi problema sa kanyang umuwi pero nakakahiya naman. Baka nakakaabala pa ako sa kanya. Hindi na, mag-commute na lang ako. Malapit lang naman ang sakay ng jeep sa peso namin ngayon. Habang si Cecil naman nasa tabi ko at busy sa phone niya. Gabi na, kaya ihahatid na lang kita. Mahihirapan ka na makasakay, halika na. Hahawakan na sana niya ang kamay ko pero biglang may humila sa akin. Ako na maghahatid sa kanya? Saad na isang baritonong boses at kahit hindi ako lumingon, kilalang kilala ko ang boses na yon, si Warren. Hindi na sir, ako na lang maghahatid kay Max. Kami naman ang magkasama at saka baka nakakaabala siya sa'yo. Kiit ni Roman. Naramdaman kong bumaba ang kamay ni Warren na nakahawak sa pulso ko. Hinawakan na mahigpit ang kamay ko. Hindi siya nakakaabala sa akin. After all, pupunta din naman ako sa bahay niya, kaya't sa akin na siya sasabay. Palagi kasi ako nasa apartment niya eh. We always love to hang out after work. Nasa boses pa ni Warren na parang nagyayabang siya kay Roman, kaya tinignan ko siya at pinanlakihan ng mga mata. Siya lang naman ang mahilig pumunta sa apartment ko para makigulo kapag gabi. Tsaka may tutorial pa kami eh. Nagtatanong ang tumingin sa akin si Roman. Mabilis ko namang pasimpleng kinurot sa braso si Warren. Actually, hindi na naman namin ginagawa ang tutorial na sinasabi niya. Pero bakit binanggit pa niya sa harap ng mga katrabaho ko? Baliw ba siya? Sige, Roman. Salamat na lang. Sa kanya na lang ako sasabay. Nginitian ko ito. Baka mamaya ano pang sabihin ni Warren kapag hindi ako pumayag na sumabay sa kanya. Kaya nga naman, Roman. Nakalimutan mong nandito pa naman ako. Hello? Hinila nito sa braso si Roman, papalapit sa kanya. Ako na lang ihatid mo. Sure naman ako na safe si Max kay Sir Warren eh. Ngumiti sa akin si Cecil. Sir, ingatan mo po yung crush ko. Bilin pa nito. Wala nang nagawa si Roman nang hilahin siya ni Cecil papunta sa motorsiklo niya. Mabilis namang binitawan ni Warren ang kamay ko at nakapamewang na humarap sa akin. Hindi maipinta ang mukha niya. Sabihin mo nga sa akin, nanliligaw ba sa iyo ang lalaki? Tapos crush ka pa ng babaeng yon? Ano yon? Dinate mo sila ng sabay? Anong klaseng tanong yan? Madilim ang mukha nito. Mas madilim pa sa paligid namin dahil may ilaw naman sa peso namin ngayon kaya maliwanag kahit gabi na. Alam mo, bumalik ka na lang sa loob. Baka hinahanap ka rin ni Sir Winston. Kaya ko naman umuwi mag-isa? Pagtataboy ko sa kanya. Ginagawa pa niya akong two-timer. Kumain lang naman kami ng mga katrabaho ko. Tapos may iba na namang sasalisi. Tang-ina, naging busy lang ako. Ang dami ng mga langaw na gustong dumapo sa'yo. Lukot ang mukhang Saad nito. Mukhang asar na asar ito. Pero mas asar na sinipa ko ang binti niya. Langaw? Engot ka ba? Anong tingin mo sa akin? Tae para dapuan ng mga langaw? Sa susunod kasi, huwag ka nang sasama sa lalaking yun. Seryosong wika na ni Warren habang nagmamaneho siya. Hindi talaga siya pumayag na hindi siya ang sasama, kaya wala na akong choice. Iniwan niya si Nebosing at pinag-drive ako pa uwi.
Bakit naman hindi? Kaibigan ko rin naman sila, sagot ko. Di naman pwedeng siya lang ang kaibigan ko, no? Tsaka walang masama kahit sumama ko kina Roman at Cecil. Bakit nagagalit siya? Kumain lang naman kami. Sa tingin mo ba, kaibigan lang ang tingin sa'yo ng lalaking yon? Halatang trip ka tapos yung babaeng naman, lantaran ng pagkakrush sa'yo. Kung totoo man sinasabi niya, bakit nagagalit siya? Ano naman masama doon? Kahit na, di naman sila masamang tao at saka, bakit ba makapagbawal ka sa akin? Daig mo pang tatay ko. Umiti pa ako sa kanya para lumamig ang ulo niya. Kasi hindi ko talaga alam anong pinagpuputok ng butsi niya ngayon. Mahirap pala magkaroon ng tropa na tupakin. Napipikon na rin kasi ako sa kanya. Kung nag-aalala siya sa akin, salamat. Pero hindi naman niya ako pwedeng diktahan kung sino at hindi ang pwede kong maging kaibigan dahil kaibigan ko lang din naman siya. Masama bang magkaroon ako ng iba pang kaibigan? Tatay mo? Hindi ako magiging tatay mo kasi wala naman yung pakialam sa'yo. Mahal ka ba ng tatay mo? Tumigas ang mukha ko sa sinabi niya. Naikuyom ko ang mga kamao ko. Parang gusto ko siyang sapakin ngayon din. Kagabi kasi, nakausap ko ang kapatid ko. Umaasa na baka pwede pa ako makauwi sa bahay kahit saglit lang. Pero ang sabi nito, nagagalit daw si tatay kapag binabanggit ako sa bahay. Tapos ngayon, maririnig ko pa ang mga salitang yon mula kay Warren. Parang natauhan naman to sa sinabi niya. Max, I did not mean it. That's why, I'm sorry. Umiti ako na mapait sa kanya. Totoo naman eh. Walang pakialam sa akin ng tatay ko. Hindi ko lang inaasahan ay papamukha mo yun sa akin. Ihinto mo, bababa ako? Kalmado pero malamig ang boses ko. Max, ihinto mo sabi. Di ko na mapigilang malakas na sumigaw. Nanginginig ako sa galit ko ngayon. Max, no, I'm sorry. Ihahatid kita. Ihihinto mo o tatalon ako? Tanong ko sa kanya at binuksan ang pinto ng side ko bago pa niya malaki iyon, kaya nagmamadali siyang gumilid sa may kalsada. Mabilis akong bumaba sa kotse niya. Mariing pinahid ko pa ang mata ko dahil ramdam ko may luhang nagbabadyang pumatak doon. Sensitive talaga ako kapag si tatay ang usapan. Masakit kasi kahit sa kanya pa nanggaling. Alam ko naman yun eh, pero bakit kailangan pa niyang sabihin sa pagmumukha ko? Akala ko ba kaibigan ko siya? Bakit ganun siya magsalita? Max! Narinig ko siyang tinawag ang pangalan ko, pero hindi ako lumingon. Mabilis akong tumakbo patungo sa jeep at nagmamadaling sumakay. Hindi ako lumingon sa kanya, bahala siya sa buhay niya. Napaka-insensitive niyang tao. Yung ibang jokes niya, pinanalampas ko, pero yon, sobra naman na siya. So what kung walang pake sa akin ng tatay ko? Habang nasa jeep ako, hindi ko pinapansin si Warren, kahit alam kong nakabuntot ang kotse niya. Hindi ako lumilingon sa kanya kahit nakikita ko ang sasakyan niya at sunod-sunod ang busina niya. Para sa akin kasi, may mga salitang hindi dapat niya basta-basta binibitawan. Maaaring madrama ako ngayon pero masakit kasi yung sinabi niya. Alam niya ang relasyon namin ng ama ko. Dahil kahit madalang siyang umuwi noon sa probinsya, sigurado ako nakita niya kung paano ko pakitunguhan ni tatay. Kaya bakit ganun siya magsalita? Nang makalabas ako, wala na si Warren na sumusunod sa akin, kaya nakahinga ako. Kaso napahinto ako ng pagdating ko sa tapat ng apartment ko, nandun na pala siya. Ibig sabihin, inunahan niya ako makauwi. Hindi ko siya pinansin. Nilampasan ko siya nang tawagin niyang muli ang pangalan ko. Max, I'm sorry. Malakas sa saad niya nang nasa gitna na ako ng hagdan patungo sa apartment ko. Lumingon ako sa kanya. Malamig akong tumingin sa kanya pero hindi ako nagsalita at muli siyang tinalikuran. Bahala siya sa buhay niya. Ayoko muna siyang makita at kausapin. Dire-diretso ako sa apartment ko. Pagod na pabagsak akong naupo sa sofa. Parang trono ko na to dito sa apartment ko. Kinuha ko ang phone sa bag ko nang tumunog iyon at dali-dali kong sinigot ang tawag na makitang si nanay ang tumatawag. Anak, kamusta ka na? Tanong niya kaya napangiti ako. Kahit na hindi ako mahal ng tatay ko, may nanay naman akong nagmamahal sa akin. Okay lang po. Nakakapanibago lang na tumawag siya ngayon. Dati madalas text lang siya at madalang na hindi siyang mag-text. Gets ko naman kasi hindi siya palaging may load pero ngayon tinawagan pa niya ako. Hindi ka pa rin ba uuwi kahit saglit lang? Ilang taon na kitang di nakikita, Max. Malungkot ako napangiti. Gusto ko rin namang umuwi sa probinsya namin pero alam ko naman na ipagtatabuhin ako ni tatay. Dahil lang sa manok pero hanggang ngayon hindi pa rin niya ako napapatawad. Paano ko uuwi kung ayaw ni tatay na makita ko? Nay,
Hindi po ba ako tinatanong ni tatay? Anak, mahal ka ng tatay mo. Pero hindi ko yun naramdaman kahit kailan. Siguro kaya nagagalit ako sa sinabi ni Warren kanina kasi totoo yon at nasasaktan ako. Masakit na kahit ibang tao, alam nilang hindi ako mahal ng tatay ko. Mapapatawad ka rin niya. Wala kang kasalanan sa nangyari kay Max. Gaya ng lagi kong sinasabi sa'yo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ikaw ang dahilan kaya namatay ang lolo mo. Tuluyan nang tumulo ang luha ko nang banggitin niya si lolo. Namiss ko siya bigla. Si lolo ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko, pero nawala siya ng dahil sa akin. Kasalanan ko naman talaga bakit nawala siya. Kaya kung dati, malamig lang ang pakikitungo sa akin ni tatay, nung mamatay si lolo parang gusto niya na akong isumpa. Minsan niya na akong pinagtabuyan ng bata pa ako kasi salot ang tingin niya sa akin. Sige po, Nay, magpahinga na kayo. Bawal kayong mapuyat. Basta kapag may kailangan kayo, tumawag or mag-text lang kayo sa akin ha. Gagawa natin ang paraan. Paalam ko sa kanya habang pinipigilan kong wag gumaralgal ang boses ko. Mabilis ko lang ibinaba ang tawag. Pinahid ko ang luha ko. Nagiging iyakin yata ako eh. Siguro dahil nagsama-samang nararamdaman ko. Inis kay Warren, pagkamis sa pamilya ko, pagsisi sa pagkamatay ni Lolo at awa para sa sarili ko. May mga pagkakataon na gusto ko nang umuwi, makita ang pamilya ko pero hindi ko magawa kasi kailangan kong magpakatatag dito sa syudad. Kailangan kong kumayod para sa kanila. Ang hirap maging malakas tapos wala kang ibang masasandalan. Muli akong napatingin sa hawak kong cellphone nang may matanggap akong mensahe galing kay nanay. Nanay, anak, pasensya, pero baka pwedeng makahiram ng pera. Ipapagamot ko lang ang tatay mo. Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam eh. Ipapacheck up ko lang sa doktor. Kaya pala siya tumawag. Yun pala talaga ang pake niya. Akala ko kinakumusta lang talaga niya ako. Nakaramdam akong bigla ng tampo sa ina ko. Napatingin ako sa kasama habang nakapatong ang ulo ko sa sandalan ng kinaupuan ko. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Hindi dahil malaki ang suso ko ha, kundi dahil sa mga nararamdaman ko. Tinaas ko ang cellphone na hawak ko para muling basahin ang text ni nanay. May ibibigay naman ako sa kanya, kaso naalala niya lang pala akong tawagan kapag may kailangan siya. Napatingin ako sa cellphone na hawak ko, galing yon kay Warren. Masasabi ko na marami na siyang naitulong sa akin. Minsan nahiya rin ako sa kanya, kaya hinahayaan ko siyang tumambay dito sa apartment ko. Iniisip ko na naiintindihan niya ang sitwasyon ko. Kaso minsan sumusobra na talaga siya sa pagiging pakialamero. Tamad na tumayo ako. Bukas na bukas, magpapadala ako. Dahil ayoko naman na ma-stress si nanay dahil sa kalagayan ni tatay. Dumiretso na ako sa kwarto ko. Busog naman ako kaya agad na ako naglinis ng katawan ko. Di ko alam kung umalis na ba si Warren, pero wala akong pakialam sa kanya. Ayokong isipin pa siya. Madami na ako iniisip. Paglabas ko sa maliit na banyo, tumutunog ang cellphone ko. Nung makita kong si Warren ang tumatawag, pinatay ko ang tawag niya. Pangit kasi niyang kabonding eh. Walang preno madalas ang bibig niya. Tunog ng tunog ang phone ko, habang nagtutuyo ako ng buhok ko gamit ang tuwalya. Lahat ng mensahe galing kay Warren, sunod-sunod yon. Sorry. Max, I'm sorry. Patawarin mo na ako. I was wrong, hindi ko dapat sinabi yon. Max, sorry. Alam ko galit ka. Kausapin mo na ako. Sexy love? Kumunot ang noo ko sa huli niyang chat. Ano na namang pauso to? Dadagdagan pa niyang kasalanan niya? Hindi ko na lang pinansin ang text niya. Madami pa yon pero tinatamad na ako magbasa. Pero nakikiusap naman na siya na patawarin ko. Ines na pinalitan ko ang pangalan niya. Kung dati, Warren pangit ang pangalan niya, ngayon ginawa kong bugok at nilagyan ko pa ng emoji na may sungay. Patulog na sana ako nang muling tumunog ang phone ko. Napabalikwas ako ng bangon nang mabasa ko ang laman noon. You have received 100,000 pesos. With message, sorry na, bati na tayo. Your new balance is 100,000 pesos. Napatanga na lang ako at di ko mapigilang mapailing habang binabasa ang text mula sa online saving app. Nakaka-install ko pa lang. Hindi ko pa yun nalalaman dahil bala ko na doon ko na lang idadaan. Ang ipapadala ko kina Hazel kaya nag-install ako noon. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Warren. Siguro, dahil ang number na gamit ko ay ang number na nakaregister din doon. Bugok. Max, may iba ka pa bang account? 100k lang kasi ang limit ng sayo.
Ganito ba talaga siya humingi ng sorry? Dinadaan niya sa pera? Alam ko, gipit ako, pero pinamumukha naman niya masyado sa akin na mukha akong pera. Sinong matinong taong magpapadala ng 100,000 piso dahil lang nagsusorry siya? Akala ba niya lahat ng bagay na dadala sa pera? Nakakainsulto naman lalo. Warren's POV. What's wrong? Tumingin ako kay Dad na napaupo sa katapat ko. Nothing. Sagot ko kahit di ko talaga alam ang gagawin ko para sa UNC Max. Pinadalahan ko na nga ng 100K para lang kausapin ako, pero ayaw talaga niyang mag-reply. Natatakot naman akong kulitin siya kanina nang umuwi na siya dahil alam kong galit talaga siya base sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Kapag nagiging cold na si Max, alam kong hindi niya na ako gustong kausapin. Sinubukan ko siyang kulitin sa text pero hindi siya nagre-reply. Kanina ka pa hindi mapakali. I was watching you from the camera. You look stressed. What happened? She's angry. Again? I sighed. I was jealous and I told her that her father does not love her. Umiling si Dad sa sinabi ko. Hindi ko naman sinasadyang sabihin yun eh. Ibig ko lang sabihin sa kanya, concern ako sa kanya. Pero siguro nga, hindi ko dapat kinumpara sa ama niya, lalo na't alam ko rin naman na sabik si Max sa pagmamahal ng isang ama. Dala ng selos ko kung ano-ano na lang nasabi ko. Buti hindi kanya sinagot ng, ikaw nga hindi ka rin mahal ng nanay mo. Matalim na tumingin ako sa ama ko. I told him to stop mentioning my mother. See? You're mad at me now. Sometimes you must be careful with your words. Maybe it means nothing to you, but it weighs too much with the person you're talking to. Just admit your mistake and ask her for forgiveness. But some women are scary when they are mad. You must know that. Alam ko naman yun eh. Nabigla lang ako. Slip of the tongue lang. At talagang natatakot ako kay Max kapag galit siya. Hindi kasi siya nagsasalita. I know. And I'm already trying to ask for her forgiveness but she's ignoring me. I even sent her money but di ko na natapos ang sasabihin ko dahil biglang tinampal ni Dad ang noon niya. Mas disappointed na tumingin siya sa akin. Warren, you should know that what you did will make her more mad. Based on your story, she's not like the girls you dated before, who can easily forgive you after you give them expensive gifts. Money? Is she a gold digger? Ibig sabihin, nadagdagan lang ang kasalanan ko kay Max dahil sa ginawa ko. Naisip ko lang kasi bigyan siya ng pera, baka matutuwa siya. Tsaka willing ako magbigay basta kay Max. May limit nga lang account niya kaya 100K lang na ibigay ko. No, sagot ko. Alam ko naman kung bakit kailangan ni Max ng pera para sa mga kapatid niya. And I did not date a lot of girls before. I only had one ex. And I saw her this morning at the airport. She's back. So think twice. Do you really want your new girl or you want that woman back? You cannot chase a new one if you're still in love with the last one. He said before he left me and went to the kitchen to ask for his juice. I clenched my fist. I brushed my hair using my fingers in frustration. My phone beeped and I picked it up excitedly, thinking it was Max, but it's not her. It was the same number that texted me before. I miss you, love.